Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at magandang araw, magandang umaga sa ibang dako ng mundo, sa mga kasama namin sa pagsamba dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Some years ago, natagpuan ko yung isang dati kong parishioner, no? Pagkatapos ng usual na kumustahan, kumustang pamilya, etc., bigla siyang nalungkot na wala na daw sila ng kanyang partner. At pagkatapos ng mga hinaing, etc., etc., kung ano man yung mga naging issue nila, parang yung doon sa bottom line ika nga ng kanilang paghihiwalay ay yung sabi niya, ang hirap palang mabuhay, Father, nang palagi kang hindi tiyak kung saan patutungo ang ugnayan, ang relationship. At ang hirap i-explain, sabi niya, terrible feeling, no? To be living in that situation of uncertainty, sabi niya. Kaya, kaysa mabuhay doon sa walang katiyakang sitwasyon na hindi mo maisip, hindi mo makita ang kabuluhan ng buhay, walang ligaya kasi palagi kang yung feeling na mamahalin kaya ako magpahabang buhay, maging faithful kaya itong kasama ko na ayaw naman akong pakasalan kasi pag uusapan namin yung tungkol sa kasal, tumatahimik o iniiba yung usapan, sabi niya, paano ako makakasigurado? At sabi nga niya, kaya I had to make up my mind. Putulin. Kasi it was a feeling that was so difficult to live in such situation of uncertainty. At sabi nga niya, salamat na lang na mayroon akong magulang na tumanggap pa rin sa akin. Hindi ipinamukha sa akin yung aking pagkakamali, kundi sinuportahan, tinanggap pa rin ako at ang aking mga anak. At sabi nga niya, eto, nakarecover na dahil yung karanasan din, sabi nga niya, ng pagtitiwala, katiyakan ng pag-ibig at pagkalinga ng kanyang pamilya, magulang, lalong-lalo na. Itong katiyakan, certainty, ay ika nga ito yung ugat ng lakas, ng pagkalunas ika nga ng kanyang mga pinagdaanang hirap sa walang katiyakang relationship. Sa pagdiriwang natin ngayon ng itong ikatlong linggo ng Adviento na tinatawag nating Gaudete Sunday, ito'y hango doon sa antiphon ng misa sa Latin pa, Gaudete in Dominus Semper, sabi nga niya, rejoice in the Lord always. At napag-isipan ko na maganda sigurong tignan kung ano nga ba ang kabuluhan na ang itong ligaya, this joy, this Christian joy, no? Isa sa mga author na
nabasa ko tungkol sa kanyang sulat o o reflection regarding joy. Sabi niya, joy is an inner gladness, a deep sense-seated pleasure. It is a depth of assurance and confidence that ignites a cheerful heart. It is a deep down sense of well-being that abides in the heart of the person who knows all is well because between him and the Lord. In other words, ito yung sabi nga natin na saan ba nakaugat ang ligaya? Ang tunay na ligaya ng Kristiyano ay doon sa katatagan at assurance, katiyakan, no, na mayroon tayo na nasa ating puso dahil alam natin na mangyari man ang mangyari, kung ano mang mangyari, nandyan ang Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ka ng dadaan ng pagsubok o krus, pero sa likod nun ay hindi nawawala itong joy, ligaya, dahil nakakatiyak ka, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sa palagay ko, isa sa napakahalagang bukal ng ligaya ay itong katiyakan ng pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos sa Kanyang bayan. Na kahit anong mangyari, kahirapan at pagsubok, kung tayo'y kumapit na may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, sa Kanyang tiyak na pagmamahal, ay mayroong itong deep-seated joy in one's heart na hindi nawawala kahit sa harapan ng mga pagsubok. Sa unang pagbasa, nakita natin ito ngayong saan nagmumula yung ligaya ng propeta ay yung nakikita niya na ang Diyos ay pinagkaloob niya ang kanyang espiritu na siya ay hindi malayo, na hindi niya iniwan ang kanyang bayan. Kaya may galak na ipinahayag ng propeta na katiyakan ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Katiyakan dahil siya'y malapit at nag-aaruga sa kanyang bayan. At ito rin yung napakagandang responsorial psalm natin na hinango doon sa awit ni Maria, no? Yung tinatawag nating Magnificat, no? Nagpapahayag ng tuwa, ng ligaya si Maria dahil kinalingan niya ang kanyang bayan, kinalingan niya si Maria ang abang lingkod, at ipinakita niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang malapit sa kanyang bayan. At ito rin sa Ebanghelyo na makita natin yung lumabas si San Juan Bautista para ipahayag with courage and confidence because he knew where he was coming from. Alam niya na sinugo siya ng Diyos at tinawag ng Diyos para gawin ito. At yung katiyakan ng kanyang misyon, doon siya humugot din ng lakas loob, ng tapang para ipahayag at gawin ang kanyang misyon. So masasabi siguro natin
in summary, na ang tunay na tuwa, na ligaya, ay nagmumula sa kamalayan at karanasan ng katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. God's abiding love and presence in our lives. That is the source and foundation of Christian joy. Kaya nga, siguro, kung nais nating higit na maramdaman ang mas malalim na tuwa, ligaya, kagaya ng mga ibinahagi ng mga pagbasa ngayon, ay to allow God to enter into our lives. To allow Christ to enter into our lives. Because we know that where Christ is, there is life, there is joy, there is salvation. Kaya nga siguro, bahagi ng ating pagninilay ngayon ay mayroon pa bang mga bagay na humahadlang sa pagpasok ng Diyos sa iyong buhay? Imbitahin natin siya para tulungan tayong alisin yung mga balakid ng kanyang pagpasok sa ating buhay. Sinabi din natin na yung katiyakan ng pagmamahal, ng pag-aaruga, yung ating pagtatalaga or commitment ay nagbibigay ligaya sa mga nakadepende sa atin. The certainty of our care, of our love and commitment would also bring joy to those who depend on us. Let this then be our gift to them. The certainty of our care, of our love and commitment. Hindi yung uncertainty of our foolishness, of our lack of commitment, our lack of care. In this way, we become also sources of joy to others, because in this certainty of our love, of our commitment, we reflect the certainty of God's love and care, which is, of course, the source of true joy. Amen.